first voice over ni Aling Buningning para sa 2024. Para makalimot at syempre maribang na rin. At eto na nga ang honey na siguradong patok at siguradong makakain at pwede pa ninyong ulit-ulitin. At alam kong namin ang ating mahiwagang kawali, lagyan ng cooking oil, at itong ating 545 grams na condensed milk. Dito mga besh ay gagawa muna tayo ng yema filling. Yes mga besh, gagawa tayo ng yema. Hindi ema-ema. Continuous lang ang ating paghahalo dito mga besh para iwas dikit sa ating mahiwagang kawali. Halu-haluin lang at hintayin lumapot. Napakadali lamang lutuin ito mga besh. Palalaputin lang natin ito mga besh at pag nakita na nga natin na ganito yung ating pinaka-condensed milk, ay pwede nating patayin ang apoy. At naisalin ko na nga dito mga besh sa aking mangkok itong ating condensed milk, palamigin lang natin. At dito mga besh, meron akong natirang glutinous rice powder. Kalahati lang to ha. At nilalagyan ko nga ito ng paunti-unting tubig. Malinis ang kamay ni Aling Buningning dyan ha. Mas mainam kasi mga besh kung talagang nakakamay paghalo nito. Para ma-feel natin yung texture o lambot din ito kapag okay na to. At imamassage lang natin ang pagganito. Konting tiyaga lang dito mga besh. Para din mauha natin yung tamang lambot nito. At okay na nga ito mga besh, kaya naglagay na si Aling Buningning ng oil sa ating mga kamay. Siyempre gagamitin natin ng 1 teaspoon na pantakad yan para magkapare-pareho yung ating sukat. At dito ay ilalagay na natin yung ating ginawang yema sa ibabaw. At gagantuhin lang natin mga besh. Siyempre medyo malambot yung ating ginawang dough rice flour. Ay gagantuhin lang natin yan mga besh. Sisid lang natin yung mga edges nito hanggang sa hindi na mag-leak o tumapon yung ating ginawang yema filling. Balitanigin lang natin yan mga besh na parang gumagawa ka ng hugis ng marshmallow. Pero pag kinain mo to, hindi lasang marshmallow to ha. Triple ang sarap nito. At kung alam ko lang niya mga besh na magugustuhan nito ng 2 bagets, ay nako, dinamihan ko na yung ginawa ko. O diba, maski bata at syempre sigurado ako. Para din ito sa matanda. Hinay-hinay lang niya para sa madijonda, alam na this. At dito nga mga besh ay nakagawa ako ng 18 piraso. At dito rin ay nakapagpainit na ako ng mainit na tubig. Dapat kumukulo-kulo na mga besh bago natin ilagay itong ating ginawang kakanin with yema filling. At kapag nagsimula ng gumagataw, ito mga besh, ayan nakikita ninyo, ay luto na yan mga besh. Kaya pwede na natin itong hanguin isa-isa. Isa-isa para sa akin mga besh, para hindi lang ito magkadikit-dikit pag ito ilalagay na natin sa pinakalalagyan. Kasi nga mga besh, malagkit nga po ito, diba? At dito mga besh, ay binalutan ko lang ito ng dahon ng saging at yung dahon ng saging ay pinadaan ko din sa apoy para maging malambot o sumunod ito kapag ating binibilot ito sa ating ginawang kakanin. At syempre, hindi mawawala yung ating tikiman portion. Nakikita ko lang mga besh, yung feeling nito sa loob. Ayan mga besh, di ba ang sarap? O para mga besh, hanggang dito na lang ang laging sambit ni Aling Buningning. Tayo nang kumain. Thank you for watching. Bye!